Sa bawat minuto, libu-libong emails ang ipinapadala sa buong mundo. Pero may isang uri ng email na hindi basta spam. Nakakatakot, personal, at mapanlinlang. Ang tawag dito, sextortion scam. Ayon sa mga cybersecurity reports, tumataas ang bilang ng mga taong nakakatanggap ng ganitong klaseng email. Isang mensahe na nag-a-accuse sa'yo ng kabastusan. May kasamang banta at hinihingan ka ng cryptocurrency kapalit ng katahimikan. Pero gaano ito katotoo? At paano nila tayo naiisahan kahit walang pruweba? Sa topic na ito, bubuksan natin ang modus at aalamin ang The Truth About Sextortion Email. Uy kabayan, may natanggap ka na bang email na ganito? Hello pervert, I have full control of your device. I recorded you, and if you don't pay, I'll expose you. Relax, huwag kang magpanik. This is a classic sextortion scam. Ginagamit nila ang takot at kahihiyan para mapilit kang magbayad. In this video, ide-demystify natin tong email na to, line by line. Paano mo malalaman na fake ito? Ano ang mga red flags? At paano ka makakaiwas sa ganitong style ng pananakot? Let's break this down para next time, ikaw na ang mag-e-expose sa kanila. Unang red flag, yung pananakot at pambabastos sa simula pa lang. Hello pervert. Anong klase to? Ginagamit nila ang shock factor para maratel ka agad. Tapos sasabihin nila may Pegasus spyware daw sa device mo. FYI. Pegasus is a state-level spyware, pang-gobyerno, hindi pang scammer sa basement. Wala silang video sa'yo. Wala silang access sa device mo. They're lying para takutin ka. Ang goal nila, gusto ka nilang mapanik agad at huwag nang mag-isip, don't fall for it. Emotionally manipulated ka para sumunod sa gusto nila. Next red flag. Hinihingi nila ang bayad gamit ang Litecoin or other cryptocurrency. Bakit crypto? Kasi mahirap i-trace at irreversible ang transaction. Once na-send mo yan, goodbye na sa pera mo. Wala silang bank account, GCash, or PayPal. Kasi ayaw nilang matrace ang identity nila. Kapag crypto ang hinihingi, tapos may threat, that's a big scam signal kabayan. And don't ever think na, baka totoo nga. Remember, they're using fear para ka magpadala. Pero kung wala naman silang proof, bakit ka matatakot? Always verify. Never panic. Sinabihan ka ba nila na meron kang 48 hours lang bago nila ikalat ang video? Classic yan. Ginagamit nila ang sense of urgency para hindi ka na makapag-isip o humingi ng tulong. Ang advice, huwag mong sagutin. Huwag kang magpadala ng kahit anong bayad. At kung kinakabahan ka pa rin, talk to someone you trust. O kahit i-report mo sa local cybersecurity hotline. Scammers hate educated people. Kaya tandaan, kung minamadali ka at tinatakot ka, scam yan. Napansin mo ba? Walang specific na detail sa email. Walang pangalan mo, walang actual device name, walang date or time ng alleged recording. Very vague. Bakit? Kasi template lang yan. Pinapadala nila yan sa libu-libong tao hoping na may isa magpanik. Tapos, pa-effect pa na sent from your Microsoft account. Nope. Spoofed lang yan. Hindi talaga galing sa email mo. Ginamit lang nila ang email headers para magmukhang hacked ka. Pero sa totoo lang, hindi. Huwag agad maniwala sa subject line. Hanapin mo ang evidence sa headers. Panghuli,
Saan talaga galing ang email? Tingnan mo ang received line. Galing sa IP address 166.88.168.247, which points to a domain called dc3powertrading.com. Hindi yan Microsoft, hindi rin Hotmail. Clearly, this is a spoofed message. At kahit sinasabi ng email na ikaw daw ang nag-send sa sarili mo, di totoo yon. Isa yang psychological trick para isipin mong compromised ang account mo. Pero, based sa email headers, you're safe and they're lying. So ano ang takeaway? Huwag kang magpapanik. Check the red flags. Pagdating sa cybersecurity, knowledge is power. Ang mga scammer umaasa na hindi mo alam ang mga bagay na to. Pero ngayon, alam mo na. At kung gusto mong matutunan pa kung paano magbasa ng email headers, kung paano gumagana ang spoofing, at paano mag-report ng ganitong threats, together, let's fight back with awareness. Huwag maging biktima, maging informed. Lagi nating tatandaan, scammers hate smart users.